kakasuhan di umano si President Duterte, mga kababayan, ayon sa ilang mambabatas at kongresista. Yan ang mainit na pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, no? Ilang mga mambabatas at ilang kongresista sasampahan di umano ng kaso si dating Pangulong Duterte. Batay umano ito, mga kababayan, sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay ng EJK sa drug war niya ng kanyang administrasyon, mga kababayan. So ngumaw-ngaw nga agad itong mga kongresista, mga kababayan, na ayon pa kay Paulo Duterte ay mga bayad para siraan ang reputasyon ng mga Duterte. At ayon sa mga ito, mga kababayan, ay sapat na umanong ebidensya ang mga pahayag ni dating Pangulo na si President Duterte, mga kababayan, no, nakasuhan at ikulong itong si dating President Duterte, mga kababayan, no. So nangunang ang tumahol dito, mga kababayan, itong si Representative Dan Fernandez, mga kababayan, na ibinulgar kahapon sa Senado na namilit at nag-utos umano kay Colonel Grijaldo na idiin itong si President Duterte sa reward system ng Duterte administration, mga kababayan, no. Isiniwalat po yan ng isang high rank officer ng PNP, mga kababayan, no, na pinilit siya nitong si congressman na gawing statement na sabihin na meron niyang reward system ang Duterte administration, mga kababayan, no. So bago natin panoorin yan, sa mga bago pa lang dito sa News Info page, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kang updated sa maiinit na isyong ating tinatalakay araw-araw, mga kababayan, no. So ito ang statement ni Colonel Grijaldo, mga kababayan, kahapon sa Senate hearing, kung saan sinabi niya nga ang hindi katanggap-tanggap na ginawa nitong si Representative Dan Fernandez, mga kababayan. Panoorin natin to. Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. Grabe, mga kababayan, no? Malinaw. Inabutan ng papel, no? Nakasulat na, tas aaminin lang, sasabihin ang reward system, mga kababayan. Grabe. I-confirm mo lang. I-confirm mo lang, mga kababayan, no? Grabe, magkano kaya ang binaya dito kay Congressman Dan Fernandez, mga kababayan, no? Para lang siraan itong si dating President Rodrigo Roa Duterte. Kung Abante asked me how many years those still I have with the PNP, I answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made a remark, pwede ka pang maging general. Grabe, mga kababayan, no? Itong sino ba yung Congressman Dan Fernandez, mga kababayan, no? At paano niya nasabing pwede ka pang maging general? Congressman lang naman siya. Meron kayang mas mataas na opisyal sa gobyerno, mga kababayan, na nag-uutos pa dito kay Congressman Dan Fernandez para gawin ito sa mga opisyal ng PNP at masiraan nga itong si President Duterte at mga Duterte, mga kababayan, no? Panoorin natin dito ang sagot ni Congressman Dan Fernandez, mga kababayan, dito sa pasabog na nilabas at isiniwalat ni Colonel Grijaldo, mga kababayan. Pakinggan nyo, mga kababayan. Congressman, opo. Opo. So, nung nakiusap si Colonel Garma na kausapin si Colonel Grijaldo, kasi nga kaibigan nga daw niya. So, yun nga, pinatawag namin doon sa may likod para at least malaman kung totoo yung mga sinasabi ni Colonel Garma about doon sa kanya affidavit. So, sinabi naman niya na wala siyang alam doon sa reward system. As a matter of fact, Manong Ted, DJ Shan, inibitahan namin si Magaling tong Grijaldo congressman na to. doon sa General Barayuga case. Playing innocent. Yung pagpatay kay General Barayuga dahil siya ang chief of police ng Mandaluyong. So, unfortunately, nagulat kami nang umapir siya doon sa Senado at sinasabi nila na meron silang bombshell about doon sa amin. At ito pala yung bombshell nila. I think we're not giving so much importance doon sa ni Grijaldo. But unfortunately, meron siyang mga sinabi na coercion, harassment. Well, kung meron kaming ginawang coercion sa kanya, sa harassment, bakit hindi siya agad nagsalita? After nung sinabi namin yun, dahil naka-open na hearing kami.
And nakakalungkot yun dahil nga I think nagagamit itong Magaling maggawa ng kwento itong si Congressman Dan Fernandez, mga kababayan. No? So, pakinggan nyo ang pag-deny niya dito sa siniwalat ni Colonel Grijaldo, mga kababayan, sa Senate hearing. So, pakinggan nyo mabuti. si Colonel Grijaldo. Why? Kasi unang-una, yun ang nga sinasabi ko na na-meet na namin to before pa lang ng Quadcom na kung saan hindi namin alam kasama siya ni Colonel Garma doon sa meeting na supposedly hindi naman siya kasama dahil may sasabihin nga daw na importante sa amin si Colonel Garma. But yun na nga, nangyari na yon at hindi na namin binigyan ng pansin yung usapan namin noon dahil sabi niya magsasabi siya ng totoo. But nung nandun na si Colonel Grijaldo, nabago na yung lahat. So, ngayon, nangyari na to, I think meron talagang behind kay Colonel Grijaldo unfortunately, the venue doon sa ating pong sa Senado, it was used, para to discredit the Quadcom and my person. So, ayun mga kababayan, dininay nitong si Congressman Dan Fernandez ang aligasyon ng high-ranking officials ng PNP na pinilit niya siyang tumistigo, at magbigay ng affidavit at dahil may posibilidad pa, parang inoferan siya na pwede pa siyang magiging isang general, mga kababayan. Ito'y siniwalat kahapon sa Senate hearing sa pagdalo din ni President Rodrigo Roa Duterte dun sa Senado, mga kababayan. So yun nga, mga kababayan, nagpa-press con nga itong si Congressman Dan Fernandez kaugnay nung hearing kahapon, mga kababayan, at narito ang kanilang mga sagot sa mga tanong ng media patungkol sa mga nangyari kahapon sa Senate hearing. Naman, kung sagutin ko yan, ako'y nagpapasalamat sa ating former president na at least naging honest siya. Inamin niya kasi tinanong namin si Colonel Patay, wala raw DDS O ngayon, yung dating Pangulo na nagsabi, meron. Nung mayor pa siya, meron. Nung Pangulo na siya, hindi pwedeng sabihin wala na yun. Diba? And that is binding on him. Yung kanyang admission in the Senate hearing. Sa akin po, yung sinabi ko Magkano nga kaya? sa aking... Magkano kaya ang binayad nito, mga kababayan, sa dalawang congressman na ito para tugisin at yun nga, hanapan ng kamalian o butas si President Duterte, mga kababayan. So, yun nga, mga kababayan, ayon kay Paulo Duterte, ay bayad ang mga congressman na ito kasi kaya pinagtutuunan nila ng pansin, hinahanapan talaga nila ng magiging kaso itong dating presidente. Sa aking statement kanina, ito shocking normalization of brutality. Sana po nakita po ng ating mga kababayan ito. Ito ba ang nais natin? Na maging katulad po tayo ng Mexico? Maging katulad po tayo ng Colombia na sinusuportahan ng taong bayan yung mga drug lord sapagkat nagbibigay ng mga pera sa mga tao? Ganun po ba nais nating makita? Sana wag na po. Tigilan na po natin itong extrajudicial killings na Ang bobo nitong congressman na to, mga kababayan, Kaya nga nandito sila, President Duterte, dahil ayaw ng droga tapos sinusuportoan yung droga. Ano yun? ito. Tigilan na po natin yung salitang pagpatay. Ibig sabihin, kahit na Senator Bato, sinabi niya, nagbibiro lamang ang Pangulo. Aba, masamang biro yun Yung papatay ka, kung biro lang yun, masama mo biro yun. Kung halimbawa, sabihin ko sa'yo, papatayin kita, tapos mamaya sabihin ko, nagbibiro lang ako, natakot ka na. Diba? Natakot ka na. Binibiro. Ang matatakot lang naman, congressman, ay yung mga may illegal. Ba't ka matatakot at sino bang namang bobo ang sasabihin papatayin? Malinaw na sinasabi ni President Rodrigo Roa Duterte na ang mga kriminal, mga durugista,
Ang point lang naman ng presidente, mga kababayan, ay matigil ang illegal na droga dito sa bayan na sumisira sa mga kabataan at sa mamamayang Pilipino. Meron bang pinatay na mga inosente? Di ba nung Duterte administration, mga kababayan, kitang-kita natin nagtakbuhan na parang mga ibong na bugaw sa bahay nila, mga kababayan, no? Ang mga drug lords, kanya-kanyang liparan kung saang ibang bansa o ibang lugar para lang para makapagtago dahil baka sila nang isusunod ni President Duterte. Ang mga inosenteng tao, mamamayang Pilipino, mga ordinaryong Pilipino ay gumanda ang buhay. Naging peaceful ang Pilipinas dahil kay President Duterte. Kulang kita. Natakot na ako eh. Traumatic na ako eh. Tapos sasabihin bibiro. Traumatic ka talagang hindot kang matanda ka na. Kasi baka may illegal ka. Baka lang naman is my own opinion, mga kababayan, no? Thank you. Next questions from Earl Tobias from IBC 13. Good Congressman, good afternoon po. Earl po from IBC. Kung Benny, nasabi nyo kanina, balikan ko lang, sa halip na parang maging in sake of the truth, parang naging pagbabago ng katotohanan yung mga testimonya ng dating Pangulo, sir. Yun na din po ba yung treatment nyo doon sa nangyari, sir, na a-admit niya na meron niyang death squad tapos mamaya i-retract niya ulit pag nilinaw ng mga senador? Also, sir, dito sa pagdinig kasi sa Quadcom, sinesentro nyo, nakita ng publiko na sinesentro sa yung mga EJK victims as biktima, pero sa Pangulo sila ay collateral damages, sir. Sa akin, palagay ko hindi niya na masasabi yung nasa under oath siya, no? Nabiro ito eh. Inamin niya na meron DDS. Sinabi na collateral damage ito. So, let us talk on the extent of the collateral damage. Ilan po ba ang napatay? Ito ilan po ba ang napatay ng mga bata? Napatay na walang kasalanan. Anong walang kasalanan? Meron ba? Puro naman mga drug pusher, drug lord ang mga namatay at nanlaban, mga kababayan. Malinaw naman yon, mga kababayan, no? Hindi bulag ang sambayan ng Pilipino noong Duterte administration. Kaya nga nung Senate hearing kahapon, tila na nung balik ang suporta ng taong bayan at pakialam ng taong bayan, no? Inabangan talaga. Viral sa social media yung Senate hearing kahapon dahil nandun si President Rodrigo Roa Duterte at marami nga sa mga Pilipino ang nagsabi na kung tatakbo man ulit itong si President Duterte at mabigyan ng pagkakataon ay siguradong mananalo ulit ito sa pagkapangulo. At sinabi pa nga, nagpalakpakan pa nga ang maraming mga Pilipino doon sa Senate hearing, mga kababayan, no, nung marinig na sinabi ni President Duterte na kung siya ay mabigyan ng pagkakataon ay gagawin niya ulit ang ginawa niya noong nakaraang noong kanyang administrasyon na doble pa, mga kababayan. Napatay na hindi drug pushers. Ilan po ba yan? Napatay na mga drug users lamang. Ilan po ba yan? Sabihin natin, nanlaban po yung mga yan. Nanlaban, ang sabi nila. Well, nasaan po yung weapon ng mga nanlaban? With like, meron kang, yung arsenal ba ng Pilipinas? Yung crime lab ng Philippine National Police. Kung 6,000 ang nanlaban, dapat sa crime lab, meron 6,000 ang mga weapons. Ano nanlaban? Pinatay nanlaban. Ano, nakipagsuntukan lang ba yung mga yan? Meron mga weapon yan. Nasaan po yung mga weapon? Meron yan, Congressman. Puntahan nyo kasi sa crime lab. Yun po ang ipakita nila. Thank you po. Follow up na lang sa akin. Kung Dan, so kung may maayos naman pala na pag-uusap between some Quadcom chairs and Grijaldo, tapos doon niya sinabi yung katotohanan and then under oath sa Senate, bigla siyang bumaliktad, blatantly lying. What do we make of this, sir? Paano natin ititreat yung nangyari na yun? Well, pupunta naman siya dito sa next hearing. So we will be asking him a lot of questions, no? And most likely, we will be dealing also with the yung kay General Barayuga, no? Kasi hindi pa kami nakaka-focus doon. That's the reason why he was being invited. Kasi once na may nagtatanong ng mga members, ang pinag-uusapan yung kay General Barayuga, he'll be present kasi siya ang Chief of Police. But yun na nga, na-involve yun. So, ito na yung pumasok. So, treat natin yun as siguro. Ako naman kasi sa akin, actually,
Baliwala sa akin, wala naman sa atin yung pinagtatawanan na nga lang namin na ano ba naman to. Wala na silang maibato sa Quadcom na para bang they're trying to make Pinagtawanan niya lang daw mga kababayan yung isiniwalat ni Grijaldo mga kababayan. Pero halata namang kabado na ito, baka naihinga ito kahapon habang pinapanood ang Senate hearing mga kababayan ng pagsiwalat ni Grijaldo laban dito kay congressman na to. a story. Now, ngayon, kung i-consider nila as truthful talaga yon at maninindigan siya sa susunod na hearing na talagang totoo yung mga sinabi niya, then we will take the consequences of that. Kasi we will not take that sitting down. And we'll be giving him another chance na sa susunod na hearing, he tell us his Pinangakuan nga kasi niya ito na baka posible pang maging general kaya inutusan nila itong si Colonel Grijaldo na sabihin or aminin na meron reward system ang PNP. Siguro din itong congressman na ito ay bayad din to, katulad ng sabi ni Paulo Duterte, baka pinangakuan din, no? Na baka maging senador. story. Ako, I'm pretty sure there's a story behind it. And di bali sana kung hindi namin siya nakausap nung bago mag-testify si Colonel Garma. He was there. He was there and he was not even been invited. Nagulat na lamang ako nandun siya. At hindi ko siya kilala. Sabi ko, sino yan? Eh, ano yan? Tao yan ni General Bat. Ganun ba? Sige. So, we will try to see it. Gusto ko lang idagdag. May nababanggit na baka inappropriate yung aming pagtawag sa kanya. Sabi ko, appropriate to eh. Number one, human rights. Pinibigyan mo ng karapatan yung tao, hindi naman siya namin pinilit ipatawag eh. Pinatawag namin siya sapagkat nais niya na ipatawag siya. Sapagkat si Colonel Garma, sinabi niya, classmate ko to. Kaibigan ko, classmate ko. Ito lang ang kaibigan ko, classmate. So, Baka kayo yung scriptwriter nga kasi dito, no? So kayo yung nagsulat kaya kabisado nyo yung mga pinagsasabi nyo dyan. yes, I will talk to him para malaman sa kanya. Ito hindi ko alam kung taktika yung ginawa niya no? Pero ito yun siya ang chief of police sa Mandaluyong. Napatay. Itong dalawang to, pwede maging director ng palabas to director sa Viva Max. Si General Barayuga. Nasaan ang report? Wala. Walang report. Walang police report. Siya ang chief of police ng Mandaluyong. Walang police report. Anong ibig sabihin ito? Ang sabi ni Colonel Garma, marami siyang alam. Anong ginawa niya? Yung mismong kaibigan niya at classmate niya, nilaglag niya. Yun ang problema doon. Hindi ba? Yeah, actually, sinabi nga niya doon sa hindi naman doon niya kaibigan. Parang ang pagkakasabi niya, classmate lang ako. Parang natatandaan ko yung sabi niya, classmate lang ako wala ko alam dyan. Mga ganon. So, ako nung marinig ko yun, sabi ko, sa sarili ko, wala to. So, the betting stopped. Sabi ko ganon. So, ako, I went out. Tapos si Benny, sumunod na rin. So, yun yung story doon. So, I hope lumiwanag yung kanyang kaisipan. Kasi nga, wala naman siya sa story doon sa buong concept na inimbestigahan namin Doon lang siya sa isang peripheral issue, yung kay Barayuga. Di ba? Doon lang siya nakasama. Nagugulat kami at nakikisaw siya sa isang bagay na hindi naman siya involved. Kongs, last from me. Kong Benny, doon sa pagdinig, nami-mention ng dating Pangulo yung termination, yung tutudasin kita, na-mention niya as viable option yung pagpatay straightforward as form of eradicating drugs or other criminal act. Pero bilang chairman po ng Committee on Human Rights, ano pong weight na ninormalize supposedly ng Pangulo yung ganong approach? Unang-una, again, salamat at binanggit niya yan. No? Salamat, gano'n ang attitude niya. Terrible, kung gano'n po ang utak ng isang leader ng bansa, kawawa ang buong bansa. Di ba? I mean, look binanggit din ni Tony Del Giorno. Nabanggit po namin yan sa Quadcom yung neutralize. Di ba? Yung neutralize, negation, na ang sinasabi, kill. Kahit po si Canes Pinedo, sinabi niya, kill din yun Kahit na po ang PIDEA, sinabi nila, kill din ang ibig sabihin nun Tinignan ko yung Webster's Dictionary, ano nakalagay? Kill din ang nakalagay doon. Oo.
Tapos, binanggit ni Senator Bato, hindi naman po sa aming rule kill yan. Arrest. Ba't hindi arrest ang tawag? Bakit neutralize? Sana i-arrest ang tawag sapagkat dapat lang arrestuhin. Due process eh. Di ba? Kahit suspect yan, nakalagay sa ating konstitusyon. Nanlaban nga, congressman. Alam nga namang i-arrest mo kung naglaban, nakikipagbarila na eh. Yung ibang mga pulis na nga na-hospital na or antayin mo pa ba na may pulis muna mamatay bago maunahan sila ng mga kriminal? Napaka-bopols. A suspect is not guilty, di ba? Is innocent. Is Unless innocent. proven guilty. Alam po ng taong bayan yan eh. So arrestuhin natin. Ikorte natin ito. Paano nga ikorte, congressman? Kung nanglaban, no? Nung i-aarstuhin na biglang nanlaban, bumunot ng baril, nagpaputok. Eh, syempre, gaganti talaga. Para saan ba yung mga baril ng mga pulis natin? Palamuti? Tulong natin kung kinakailangan. Pero sasabihin nyo sa akin, arrest? Pinapatay na agad eh. Yun po ang question dyan, mga kaibigan. Pinapatay agad. Dagdag lang, kasi when he was the president of this country, akala natin yung mga sinasabi niya papatayin, ikaw mayor, ganyan, Bian Mabilo, magtago ka na sa pinanggalingan mo. Akala natin lahat yun mga jokes. Alam natin na may samang joke yung sinasabi ng presidente. Nasanay na tayo dun eh. Then suddenly nakita natin yung mga patayan. So balitang, mayroong patayan. May balitang bayaran. Kasi nagsalita rin si Senator Bato, saka si Senator Bongo na may bayaran, and even the president, the former president. Then suddenly, nung natapos ang kanilang administrasyon, nag-iimbestiga kami sa public order and safety. Nakikita namin yung mga police, mga peking, mga bypass operation, na nagkakaroon sila ng paraan para kumita pa lalo. So, hanggang dumating kami dito sa issue natin na pinag-uusapan sa Pogo, sa EJK, then suddenly, lumabas na to tong kay Garma na may nagsalita na officially sa Kongreso. So ngayon, nare-realize natin na lahat ng mga sinabi nila during their administration na may katotohanan na. Dahil somebody testified under oath dito sa Kongreso. At it was corroborated by so many people. So, I think... Yun nga mga kababayan, nung nagsalita nga itong si Garma. Yun ang pinopoint out nila na totoo daw ang EJK dahil itong si Garma ay nagsalita na daw. Yun nga, sabi ni Senador Bato, wala naman daw ang lakas ng loob yung mga yan na magsalita laban sa dating Pangulo at sa iba pang mga matataas na opisyal niya kung walang pananakot. Ayon nga kay Senador De La Rosa, mga kababayan, ay baka di umano may mga threat sa buhay dito kay Garma kapalit ng kung hindi magsasalita laban kay President Duterte. Kaya napilitan itong si Garma na gawin ang inuutos ng mga kung sino man diyang nasa taas na posisyon, mga kababayan. No? Kaya posible yun mangyari, mga kababayan. Ngayon, pag magsasalita silang yung nangyari sa Kongreso that wala namang DDS, tapos sasabihin nila wala namang inuutos na encourage yung kriminal para mag-arm, para lumaban, para mapatay, then ngayon sasabihin nila na joke lahat yun. Paano encourage? Meron ba yung lumaban ka muna tapos para mabaril ka namin? Naku po, itong mga congressman na ito, mga parang kwentong bata, no? So, syempre, ang ibig sabihin lang naman ng president na yun, halimbawang nag-implement sila ng arrest warrant sa isang suspect, no? Drug suspect, ay kung manlaban, no? Bypass operation, tapos biglang nanlaban, bumunot ng baril, alangan naman na magpapabaril yung mga pulis. Syempre, lalaban talaga yung mga pulis. Safety first ng kapulisan yan, mga kababayan. Ang taong bayan hindi naman niniwala. Ako hindi na ako makapaniwala kasi nga Di daw makapaniwala. Ang daming ang naniniwala kay President Duterte. Kitang-kita kahapon, mga kababayan. Mga comments ng napakaraming mga Pilipino
na sumusuporta kay President Duterte, hiyawan nga. Tapos sasabihin nyo sinong maniniwala. May nagsalita na eh. Nakasamahan din nila dati. Yun ang problema dito eh. Kasamahan nila dati eh. And they were not under any pressure or duress when we talk to them. Kaya, I think we are in the right path and the Congress, Right the path daw Quadcom, sila, mga kababayan. we are Nakasuhan doing si President our Duterte. job. And I hope that the people will somehow acknowledge, no, appreciate that what we are doing is somehow right. Kasi nga, kami ang policy namin, let's be honest with this and be transparent. And as always, kapag may mga ganyang witnesses, there will always be somebody na kasama namin to set up the transparency. So yun mga kababayan, no, anong masasabi nyo dito kay Congressman Dan Fernandez ay kay Abante mga kababayan, no? Comment down below at pag-uusapan natin yan sa next video.